Okay, maraming salamat po. Before I give my president's report, let me again thank all the past president of CCBI. I think that the manifestation of the past president being here this afternoon today shows that they agree with the new leadership of CCBI. So palakpakan po natin sila. The fact that customs personnel mismo, they announced that their doors is open again to us, shows that they support the leadership, the new leadership of CCBI. So again, actually hindi na po ako nakakapagbasa ng forum, no? Because I want to concentrate on the website and Facebook page. But anyway, siguro share ko muna sa inyo ang African philosophy, which is Ubuntu. Pwede ba ipakilala natin si Ubuntu? Maybe we can learn from our brothers in Africa. Sabi nila, Ubuntu as identified speaks of survival, spirit of solidarity, compassion, respect, and dignity. Right now, we're in the survival mode. So we are fighting for the amendment and or repeal of CFTA Section 106D. We are so lucky that we have a champion in the presence of our outstanding customs broker of the year, Congressman Roland CRB Balargano. Kahit wala po siya dito, palakpakan po natin siya. Ano ba kailangan po natin? Why is it that you keep hearing one CCBI? Because the moment you heard of CCBI, wala na po tayong partisan politics dito. We are here to serve. Wala ho na dito yung mga Aduana team. Wala na rito yung Silver team. Isa na lang po tayo. One CCBI. Ano po ba kailangan? Compassion. Di ba? Di ba may compassion na ngayon ng Bureau of Customs? Nakita nyo? They are willing to amend or repeal that Customs Memorandum Order na bigla-bigla na lang pinuputulan ang mga customs broker. So, I think it's a signal from the commissioner himself is willing again to open his door to our organization. So, ayaw po ba natin yon na may open door policy tayo sa customs? Tanong ko lang po, ayaw po ba nyo yon? Ayaw nyo o gusto nyo? O yun naman pala eh. Ano po ba isa pa? Respect. Sabi natin, importante that we learn how to respect each other. Paano tayo magkakaroon ng respeto kung tayo mismong direktor nagkakaroon ng sakitan during a regular board meeting? Tama po ba yun? Tama po ba yun? Ang presidente, tanggalin niyo sa Facebook? Tama po ba yun? Parang ayaw nyo sa dulo, ayaw nyo maniwala eh. And then we say we have to uphold respect. So kinakailangan talaga, we have to respect each other. That's why yung sinasabi nilang request nila, i-grant natin yon. Pero kung matouch ko naman din, huwag na natin pag-usapan. So may I have the next slide please? Next po. Next. Naghang. Naha. Ayan. First, ang kauna-unahang naging trabaho ng president ng CCBI, he was invited in Davao. So ito ho yung first General Assembly. So I'm so happy that the Davao chapter, siguro nakita niya ang
chamber, ang CCBI ay medyo malayo sa Davao. So what did we do? Inuuna natin ang Davao. Andito pa ba si Prex LV and Davao officers? Nandito po ba kayo? So salamat po sa invitasyon nyo. Next slide. Etong PRC, yun naman ang PRC ay malapit sa aking puso. I have been a regulatory board member for 8 years. I have served PAP-RB as president of the Philippine Association of the Regulatory Board for Customs Broker. So, nung nagpunta po ako sa Davao, ang una kong pinuntahan ay PRC. PRC Regional Director ng Davao. So, ito po ang evidence. Kasama ko si Prex LV and past President Felix Paguraya. So again, we discussed ano ba ang pwedeng gawin ng CCBI National and Davao Chapter. So anong sinabi nila? Next slide po. Ang sabi nila, meron daw silang project at ang lead group ay ang CCBI Davao. Magkakaroon sila ng fund run. So, ano ba ang gusto natin? When I was elected by the directors, during my first oath taking, palagay ko ako lang ang unprecedented again, may dalawang oath taking na national president ng CCBI. So, anong sabi ko lang? Simple lang naman ang pakiusap ko sa bawat isa, bawat member. Ang request ko lang, magtulong-tulong po tayo. It's about time. We have been in existence for 31 years and hindi pa tayo nakakakuha ng award ng Outstanding Professional Organization. Ang pinakamalapit po niyan is when si Sister Past President Gurley was recognized as a nominee of CCBI. We understand that during the time of Attorney Nage, immediate past President Adonis, hindi po kulang yung panahon. But this time, through their initiative, they laid down the foundation. So what did we do? We just took advantage of that. So I don't see, ano bang masama doon? Ang masama doon, a mere donation of 50,000 for the project of CBI Davao, hinaharang nila. Tama ba yun? 50,000, idodonate mo para ma-recognize ang CCBI Davao Chapter and National? Ipagkakait nyo ba yun sa branding ng CCBI National? Ewan ko. Kung mali, I don't know. Kayo mag-decide. Next. Wait. Every time we go to a chapter, I made sure, dalawa po ang pinapasyalan ko at namin, no, yung mga kasabahan ko. I made sure courtesy call sa PRC, courtesy call sa Bureau of Customs. Alam naman natin na itong dalawang ahensyang ito is very vital as partner ng isang organization like us. CCBI. So at this time, si Collector Austria Badet is the collector, no? Next po. Okay, this is the first board meeting. So I'm so happy na kompleto po kami dyan. Next po. Diyan ba yung batch date ko? Batch 93 ng PMI. They made me an honorary member. And siyempre, ang pinaka-importante dyan, you have to learn how to go back to your roots. Diba? At marunong tayong bumalik sa ating pinanggalingan. So nagpapasalamat ako sa batch 93 that they accepted me as one of their batchmate. Salamat po. Andiyan ba sila? Next. Kaya, si Commissioner Rubio, ang sarap ng haplos sa kamay ko. Very much welcome ang CCBI President.
at that time, we have an open door policy. Yun ang binulong niya sa akin with the Bureau of Customs. Again, anong nangyari doon sa warm reception? There are some directors who feels that iba yung gusto nilang kontra sila doon sa ginagawa ni Commissioner. Pero para sa akin naman po, there's a proper place and a proper time. We should all act as professionals here. Professional po ba tayo? Anong po sa inyo? Tama po ba yun? Nalaitin natin ang head of office ng Bureau of Customs? Ngayon, sinaraduhan tayo ng pinto. Gagawin natin. Nakailang sulat na po tayo. Kung pwede sana pakinggan tayo. Because yun nga po, may mga nagsasalita na opisyal ng CCBI na hindi niya nagustuhan up to this moment. Pinatawag ang isa sa mga director natin. Bakit ganun ang nangyari? Well, actually prior to that, sumulat na po yung office natin na hindi naman po lahat ng naririnig ni Commissioner ay yan ang sentiment ng lahat ng directors ng CCBI. Siguro, mabibilang lang natin yan sa daliri natin kung ilan. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Naniniwala po ba tayo na dapat nating laitin ang Commissioner of Customs? Sabi nga ni Attorney Nage, you cannot fight City Hall. Kailangan maging kakampi natin. Ano nangyari? Nung nalaman nilang there was a reorganization, bigla na lang nag-announce, willing tayong mapakinggan. Diba? Willing niya, tanggalin na yung outright suspension. Sa kanila niyo narinig yun, hindi sa amin. Sa bibig mismo ni DepCo. Di ba pinalakpakan natin yon? Tama po ba o hindi? Di ba pinalakpakan po natin yon? Di ba natuwa po tayo doon? Bakit? Kasi natuwa sila sa nangyari eh. Natuwa sila, na-recognize nila eh. Na bumalik na uli ang sigla ng CCBI. Kayo mismo, naramdaman niyo naman eh. Di ba naramdaman niyo naman? Imagine, unprecedented, lahat ng past president nandito. Andito lahat ng chapter presidents from Zamboanga to Jensan to Davao. Andito eh, Cebu lalo na, di ba? Oh, Cebu. Alam ko, panalo kami dyan eh. Pero, kita nyo sila, panalo kami dyan, pero they know na kung sino yung leader, doon sila bibigay ng respeto. Di ba? So, pasalamat ako si Brukoy, President Alin of Singapore. No? Si Brukoy Eliser Lau, salamat po sa inyo. Actually, ang Cebu, malapit din sa puso ko yan. Dahil diyan nag-umpisa lahat. Yung project natin sa Gulf, sa Cebu, sa Davao, dito, sa Luzon. Oh, ayaw niyo pa ba yan? Hindi ba binabalik lang natin yung mga binibigay ng miyembro sa ating miyembro? So, next slide po. O yan, ang daming, hindi ko maalis, marami rin naman yung previous board, marami rin mga magandang suggestion. No? Nandiyan naman po. Hindi natin inaalis yun. Okay, kaya lang, minsan, yung resolution na ginawa natin, kulang sa ngipin. Kailangan may guidelines. Hindi naman porque may resolution outright, pasupad natin. Gawa muna tayong guidelines. Pag-usapan natin. And then, minsan, wala pang guidelines na una pa sa social media. So, ano nangyayari pag hindi namin mapagbigyan? Dami naman nagagalit ang mga miyembro. So sana maintindihan ng mga miyembro, bawat isang miyembro dito sa loob at sa Zoom. Sinasabi may tinatago. Nasaan tinatago? Wala kaming tinatago. You are welcome. So next, yan, strategic planning. O ano nangyari sa strategic planning? Diba for the first time again, nagkaroon tayo ng core values.
Wala dati niyan. Binago natin ang mission and vision statement natin to adapt to the changes that is going on. So, nakikita niyo naman po yan. Kanina pinreset na, so I will not elaborate on that. Next. Oh, eto. Saan nanggaling yung manual counting? Hindi naman sa kanila, sa Team Silver. Mismo doon sa grupo nila, Sir Henry Villa. Ayan, nakasulat naman yan eh, sa given fact. So, yung manual counting, nandyan. In fact, nung nagkaroon ng manual counting, nabaliktad nga yung bilang eh. Diba? May mga directors na hindi pala pumasok dahil nagkamali yung machine. Oh. Pero nevertheless, siguro that is pag-usapan na lang later on yan. Pero alam niyo naman din, nabasa niyo na yun eh. Tapos, ano bang gusto natin mangyari? Alam natin, maliit ang office natin. Maliit ang PCBI office. Although, kahit maliit siya, we are proud to say that this is an official office of CCBI. Palakpakan natin si Atty. Nage. Because of that lodgement fee, dyan ang puntang pera natin. Ayaw niyo ba yan? There are 47 disciplines at PRC. In-explain kanina. Oh, imagine, iilan lang tayo na mayroong sariling matatawag na sariling official office. Pero again, yung leadership natin, when I say leadership, kasama na rin yung kabilang grupo na naging minority. Kasama na rin sila doon. We all agree we need to have a satellite office. So when we tried to visit the Commissioner Bert Lina, sabi niya, Dr. Tony, meron kaming vacant office dito, mababakante, di ba? So maybe he's willing na magkaroon tayo ng satellite office sa NAIA. Ayaw ba ninyo yun? Magkakaroon tayo satellite office na at no expense? So, dapat pasalamatan natin si Commissioner Lina. Although, hindi pa nangyayari ngayon dahil yung dapat na nandun pa. Nagdiligpit pa na kanilang permit. So, ito na. Ito yung pinakamaganda. Tandaan niyo yung date, April 27. April 27 pa lang, pinag-uusapan na natin ang website development. Why? Kasi sa tagal ko sa PRC, kita ko wala namang accredited professional organization na merong website na gusto nating mangyari para sa ating mga membro. It's an interactive website na wherein lahat na lang ng kailangan natin magiging one-stop shop. Ayaw niyo ba nun? Hindi pa gusto natin yun. Tayo nga ang tinitingnan ng PRC ngayon eh. Kung maging successful tayo sa ating website, okay? So, gagawin nila tayong pinaka-model pilot project sa PRC na siguro gagayahin tayo ng mga malalaking IPO like accountancy, medicine, nursing, and teachers, real estate. So again, may vision po tayo eh. May vision ang CCBI. Gusto natin makilala tayo. Kailangan natin ng branding. So what is a way of branding a licensed customs broker is to have a interactive website. So magpasalamat tayo kay customs broker Rod Villanueva na papalakpakan po yung kapapasalan niya sa licensure exam. No? Pasalamat po tayo sa kanya dahil dinedicate niya yung expertise niya libre. Mamaya papakita ko. Papakita ko sa inyo ano yung mga na-donate niya. So next. Next po. Ayan, anong nangyari? Tumawag ang ARC Cebu
at PRC Davao, tinanong sa akin, Sir, original ba itong COGS nyo? Okay, ladies and gentlemen, fellow licensed customs broker, the correct term is COGS, Certificate of Good Standing. Hindi po yan CGS. Hindi po yan CGS. So, palagi na lang nilang tinatanong sa atin. Kasi ano nangyari noon? Chapsuy eh. Chapsuy eh. Diba? Iba ang itsura ng COGS ng Davao, iba ang Cebu. So, anong ginawa natin? Kinausap natin yung mga chapter presidents. We started with Cebu. Kasi yung Cebu, susunod sa Manila, sila na. And then we went to Davao. And the rest is history. Lahat po ng chapter presidents agreed that we will have a single COGS para uniform, hindi mahirapan ang PRC to identify. And natuwa ang PRC dahil may QR code. So tayo lang ang kauna-unahang accredited, integrated, professional organization na may QR code. Diba? Di ba kayo proud yan? Si CPI nag-umpisa niyan. So, yan, magiging inaayos na lang po, and hopefully by January, we will already have an online. We will try to avoid the manual COGS. Next. O yan. Ayan, nakita niyo naman magkakaibigan naman kami, hindi naman kami nag-aaway. Di ba? So, ang first nating free webinar, again, Cebu. So, ayan, nakita naman natin, natuwa sila. Di ba? So, saan nagpunta yung mga lodgement fee? Yung mga fee ng COGS? Yan, sa first face-to-face webinar, seminar. Next. Oh, ito yung anong nakasulat dito? Customs broker with budget. Oh, sabi nila walang budget, walang board resolution. Ayan, nakita niyo yung pirma. May board resolution, yung 5 million ni Vice President Nescalica. O, tinago ba natin yan? Ayan, alam nga namang pinotoshop yan. So, yung iba dyan, nakapirma din sila. So, there is a budget of 5 million. Alam niyo ba magkano gastos pa lang dito sa kitain natin? About 3.5 million. Masarap ba yung pagkain nyo? Hindi. Hindi. Masarap o hindi? Hindi o. Kung libre, huwag na kayo umangat. Di ba? Kung gusto nyo mas masarap, pwede naman yung pack lunch. Di ba? So, matuwa po tayo. Kasi we give importance to all our members. Walang tinago. Okay? Maliwanag po yan, mga kapatid. Next. Even si PRB Chairman Sam recognizes that we have to be one. Anong naging unang symbol natin ng unity? Yung CCBI pin, no? Nahingi ng customs yung pin ko kanina. So, yung pin natin, very unique. Pagkuha nyo ng COGS, may libre kayong CCBI pin. At yung pin natin, hindi nakakabutas ng damit. At again, libre na naman yan. Diba? Ang dami sa inyo nag-request yan eh. Nagustuhan nyo ba yung CCBI pin o hindi? Dahil kung hindi, ibebenta na lang namin. Diba? Wala yan. Next. Again, yan yung diyan nag-umpisa na na-realize ko that there are, yung dapat kong maging kakampi, na dapat alliance natin para sa objective na maging outstanding professional organization tayo,
hindi naman sila, iba yung takbo ng pag-iisip nila. That is why we have to cross the border and ask the directors from the other feds to support that project of PRC Davao Fund Run. Kaya natuloy po yun, yung award natin ng 50,000 pesos donation wherein si Director Raquel Abrantes natuwa po siya sa ating organization. And hindi lang sa national, pati sa Davao chapter. Thank you, Flex LB at saka yung mga Cardams. So next. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, pag pumunta ako sa isang chapter, dumidiretso ako sa customs. At that time, si Collector J. Francia, a fellow licensed customs broker, yun, yung symbol natin ng CCBI, yung CCBI PIN. Next. Ayan, si Coblina. No? At by this time, pinag-uusapan na namin kung paano magkaroon ng satellite office. At the same time, we are toying with the idea of having a fundraising not only for the national, but for the other chapters like in Cebu and Davao. Next. Ito. So again, because of our, we also talked to Comlina na to help us. At that time, buhay pa si Commissioner Paraino. No? So natutuwa siya at that time, sabi pa niya sa akin, you know, Doc Tony, kilala kita, magkasama tayo sa PRD and I have been helping CCBI. So sabi ko, sir, maraming salamat. Ang gusto lang namin talaga, magkaroon ng one COGS para yung mga chapters ngayon, they will be given a chance na yung mga members natin na gustong maging identified sa, let's say, Cebu or Davao or Subic or sa marami, all the chapters, Batangas, yung mga members nila, makikredit na yung fee sa hindi na sa national, doon na mismo sa chapter. So, mga chapter presidents, ayaw nyo ba yan? Ayaw nyo? Gusto nyo? Ang dami natin dito chapter presidents. Di ba? O yung mga members ang may ayaw. So anyway, next. O yan, during the regular board meeting, ayan, we have a quorum. Anong sabi na? Item, next. Anong sabi dyan? Pindot. Nasa kaal. Tulungan mo. Anong pinag-usapan? I think this is about the website again, no? Next slide. So there is a quorum at that time. Ayan. So again, merong quorum. And during that quorum, pinag-usapan naman ang website. Next. So, ito, third regular meeting. Ano nangyari? Ano nangyari? Paki-click pa. Yan o. Website is approved. Diba? No, paki-pindot pa nga isa para highlight. Al, pwede ba pakialaman mo to? Yan. So, approve ang website. Inapruvahan niya ng board. Ang ano lang ni VP Espiritu at that time, when he was still the Vice President, is magkaroon ng terms of reference. So, pero ang website is approved. So, wala ho kami tinago sa inyo dyan. Next. Now, if you want to check our website, please visit this www.ccbi.ph. Again, ano ba itong website natin? Hindi naman namin ito naisip lang eh. Ito ay pinanggalingan naman ito, hybrid din eh. Nanggaling din ito sa mga
gustong mangyari nila Attorney Norby, no, na ma-digitalize tayo, maging computerize ang system to improve the services to our members. No, kaya lang ngayon, ginawa na nga natin mas ambitious. We created our own website. Next. This is how the website looks like. So, andyan andyan yung mga online services, COGS, BAPS, e-library, appointment booking. So, kung gusto niyo pumunta ng office at kung ano yung i-discuss ninyo, pumunta, pwede kayo mag-set ng meeting, appointment. Kung abogado po ang kailangan nyo, let's take Congressman Valeriano again. Sa nakita niya, kailangan mo talaga ng legal assistance dahil hindi kaya ng isang tao lang, no? Ng isang director lang. So, binigyan niya tayo ng tatlong lawyers for free. Ayaw pa ba ninyo yun? Libre binigay niya. So, pag may pleading po, yung mga abogado ang gumagawa para sa broker. Okay? Libre po yun. So, pasalamat po tayo kay Congressman Valeriano. Next. Ito yung sinasabi ko. Sana yun? Balik. Okay. To develop a website, hindi naman po yan basta-basta. Marami pong services na kailangan gawin. Andiyan nyo yan. Mababasa nyo naman from customized, back-end, down to the licenses, procurement. Libre po yan. Ang total value po niyan, kung bibili niyan, is 1,650,000. Si Kuyang Alin yata, meron ka sir, Kuyang website. And I think hindi nagkakalayo ang ginastos nyo dyan. Diba? 1.6. Pero anong si Customs Broker Rod Villanueva is very generous. Dinonate niya na lang po ito. Itong services na to. Dinonate niya. Ano lang yung binili natin? Yung sinasabi ninyong 500,000. Ito po yun. Ito po yun. Ito yung binili natin. Ito yung mga key licenses lang. Actually, it could have been cheaper kung pumayag ka agad yung board na ibili itong mga kakailangan gagamitin. At that time, nung time na pinesent natin yung website, nasa a little over 200,000 lang. But because of deliberation, maraming tanong, humahaba yung panahon, tumataas po yung mga plugins, no, or yung keys. Kaya umabot po yan ng 453,000. Kung gusto nyo, may resibo po yan. Tignan ninyo. So, hindi totoo na kung ilang amount yung sinasabi. Masyadong bloated. Next. Ayan po. Ang anong kagandahan ng website natin? Self-liquidated. Tayong mga customs broker, meron tayong advertisement. Hindi natin yan pinababayaran. Ang hinihingi lang natin is donation. And then, for every like or nasisin, andito ba si Sir Rod? Pag nakikita yan, according to him, hindi ako familiar, pero kumikita yung website in dollars. So, self-liquidating yan. And then, nababasa tayo internationally. Okay? So, maliwanag, kwentas claras, transparent ang gastos. Okay? Next. Well, ito yung PPA. So, we made representation there. So, next. O yan. Siguro, na-starstruck sa akin si Rico Hison. In-invite ako sa CNN. Tinanong niya about customs broker and smuggling. Pinotektahan po natin ang profesyon natin. Buong mundo, napanood yan. Buong mundo.
Kaya nga ninervous ako, baka may fans club akong ma-develop. So, ayan po, maliwanag naman eh. We always want to have the image of customs broker, rebranding. Di ba? Mapanood nyo naman yan, nasa website yan. Next. Ayan. During that time, transparent tayo. There is a search. Nagkaroon ng ano dyan. Okay? May mga nominees yan. So, ang naging final list is si Congressman Valeriano, si Sir Guasa, and si Ma'am Helen Grace Balite Mendoza. So, ito yung in-interview sila ng komisyon together with the panel of PRC, PFPA, PAP-RB. Ayan. And yan na nga po, in-announce 2 weeks ago na officially, ang ating outstanding customs broker of the year for 2023 is Congressman Valeriano. And I think meron siyang chance manalo sa Nubla Award. Ang pinakamalapit po dyan na manalo sa Nubla Award is si Brother President Alin ng Singapore. Ang naging problema lang naman kasi sa kanya, kaya hindi siya nanalo, hindi kilala yung ating profesyon. That is why this time, nagre-rebranding na tayo. Nagto-project na tayo. Mali yung mga haka-haka nila. So, kailangan natin ng tulong ng bawat isa. Let's protect the image of our industry, our profession. Magtulong-tulong po tayo. Huwag po tayo maging crab mentality. So, maraming salamat. Next. Ayan. Seminar. Ito na yung second seminar sa Davao. Talagang taga Davao ako. May polo kong Davao. Next. Ito naman yung sa Midas. Lahat yun, libre yan. Next. Ito yung sa Batangas. Next. Ito yung sa Subic. Kasama natin dyan yung face of CCBI. Napapayag natin si Miss Eliza D. na maging face of CCBI. Kaya ginamit ko yung pangalan. Next. Ano yan? Next. Ito, yung memorial assistance tayo, nag-donate din dyan si Congressman Valeriano. So marami talaga siya na itutulong para sa ating profesyon. Next. So, this is the life of customs broker professional. Yun yung sabi nga ni Sir Dennis, it's a never-ending. Hindi ho yan parang hini-hypnotize tayo. It's a panel. And this time, meron tayong pinaikot na mga amendment ng bylaws na nakalagay dyan. May Philippine Chamber of Customs Broker tayo. I think Attorney Oyson will touch a little bit about the amendment. So, Philippine na po tayo. Bakit may not tayong Philippine? Dahil sa 47 discipline, lahat sila may Philippines eh. Whether sa una o sa likod. Tayo lang ang bukod tanging, walang Philippine. And I think ang proponent is Attorney Norby. So, sinunod lang naman natin yung idea na yun because tama naman. So, sinusunod natin pag tama. Tama po ba? Ayaw nyo bang ma-identify na Philippines tayo? Mga fellow licensed customs broker? Naantok na po ba kayo o gutom pa? Ayaw nyo bang ma-identify na Filipino customs broker tayo? Next. O yan, yung mga pins natin. Next. O, mga pins next. O, next. Yan. Being the President of CCBI, automatic first member ako. Together with Attorney Willie, Attorney tuloy. Together with our Secretary Willie Kaintoy. As second member. Next. So, ito. Habang nandun kami, ini-inspect namin yung cargo house office, we chance upon yung Ube Media.
Again, itong UB Media, medyo naging controversial para sa iba. Ano ba? Dahil siguro, dahil ang last name ni Ma'am Donna is Lina. Pero hindi, nakita ko yung produkto ng UB Media. Yung mismong coffee table book ni Attorney Nage, yung NMM, which he donated 1 copy sa CCBI, makikita nyo dekalidad. Hindi po yung biro-biro. So pag ibinigay niyo yan sa bisita ng CCBI, mamamangha po sila na an organization with less than, a little more than 40,000 can have such a coffee table book. Next. So, ito. Again, pasalamat tayo kay Congressman Valeriano. Bakit? For the first time, ang konseho ng City of Manila recognize ang CCBI to be partner in service. Ayan ang resolution signed by the mayor. Ayaw nyo ba yan? Ayaw nyo o gusto nyo? Magparamdam naman kayo. So lahat yan ginagawa natin para ma-uplift ang image ng ating mga Filipino customs broker. Next. Ayan, yung digitalization. Nag-a-attend tayo niyan. Again, we were invited by our chairman from PRBCB. No? So, talagang pinipilit natin yung digitalization. However, there are birth pains. Hindi natin maaalis yan na may some sort of glitches. Talagang minsan, mas madaling magpa-annul daw ng kasal kaysa mag-register sa ating seminar. Pero, again, at least because of this birth pains, these mistakes, we try to correct this mistake. And hopefully, on our 32nd National Convention, mape-perfect na natin ito. So, together, magsama-sama tayo. Let's not find the problem. Let's be all part of the solution. Pwede po ba yun? Pwede ba tayong lahat ay solusyon? Pwede po ba? Huwag tayo maghanap ng problema. Kung bigay ka ng problema, bigay din kayo solusyon. Hindi, bibigay lang kayo puro problema eh. Wala naman solusyon. Next. Ayan. Oh. Because of our representation with Kuyang Attorney Flores, ayan, binigyan natin sila ng commendation. Kaya they're very supportive of us. Dito sila. Next. O sa amo. Next. Ito, yung saan ba to? Sa Davao. Cebu ba to? Ay, sorry. Oo nga, andyan si Prex Elisir, Lao. So, pasensya na. Nakita nyo naman na this is a very, tawag nito, malaking project. No? Very malaking project ng Cebu. Pero, because of this project, tatulungan natin ang Cebu chapter. Nabuhay natin yung kanilang organization. And wala akong ni Chingkong Duling na hiningi ang national dito. Tama po, Bro Koy? Thank you. Okay, si Atty. Malayo. Pag ang customs may ginawang mabuti sa atin, binibigyan natin ng commendation. Pag meron naman silang hindi natin nagustuhan, sinusulatan natin sila privately, officially. Hindi ho tayo dapat dumadaan sa social media. Pwede po ba yun? Professional po tayo eh. Pakita natin professional tayo. Ngayon, kung gusto natin showbiz, doon tayo sa mga TV station. Pero right now, professional po tayo. Gamitin natin yung platform natin. We have our Facebook page. Now, pretty soon, we will recover. And also our website. Okay? Next. O yan, yung mga representation. Next. Ito.
CCBI sends assistance. Si Sir Dennis, kilala niya yata to. Nag-donate ng pera po si Sir Congressman Valeriano again na worth 20,000, and si Sir Henry was able to get a donation from the Rotary Club of Manila South, yung wheelchair. Oh, pag maganda naman, pinupuri natin eh. Tama po ba? Next. Ayan, nung nagka-problema na tayo, we made several representations. And again, nakita nyo naman, talagang yung mga lawyers niya, andyan. Palagi natin kasama yan. I think yung mga iba nakikita naman nyo pag Tuesday, pag pumasyal kayo dyan, pag nandyan ako, merong abogado para tumulong po sa ating mga miyembro para sa mga pleadings nila. So, pasalamat po tayo. Again, libre yan. Next. Ayan, yung image natin, image building ng CCBI. Libre po yan, port calls, nire-recognize tayo. Yung customs balita, nire-recognize tayo. Ano pa? Yung people's taliba. Next. Ayan, port calls. Oh. Ito, since advice na rin to ng board, mag-file tayo ng MR para alam ng customs na pinaglalaban natin talaga ang ating profesyon. No? Ayaw pa ba ninyo yan? Pinaglalaban namin kayo. Pero sa paglalaban natin, may binabayaran tayo dyan. Hindi naman libre yan eh. Pero again, yung pera natin, pera ng mga member, alam nyo, saan natin ginagastos? Diba? Next. O yan. Nag-create tayo as suggested by PRB Chairman. We have to have a focus group discussion. Anong gagawin sa focus group discussion? We will work together with the PRB, with the lawyers, and yung mga proponent, together with the trustees, para pag-aralan nating masinsinan, paano natin lalabanan yung ruling na nangyari doon sa CMTA Section 6D. And although may MR tayo, we found out na talagang remedyo lang talaga, file a bill. Kanina, nadinig nyo naman si Congressman Valeriano. Sabi niya, tatayo siya, magpagawa siya ng privilege speech, and he will kakatukin niya bawat congressman at least 50. Sabi niya, kaya kong tulungan ng CCBI. Again, ang daming beses ko nabanggit si Congressman Valeriano. Pasalamat tayo sa kanya. Pwede ba? Balakpakan natin siya. Next. Oh, di sa yabang. Binigyan tayong recognition ng PRC. They know the leadership of the President of CCBI. Kaya ba nila yan? Next. Ito. Launching of one CCBI COGS. Pinag-usapan natin yan. Kasama natin yung mga taga-Econnect. Diba? Pinag-usapan natin paano magiging systematic ang pag-issue ng COGS sa bawat chapters. Again, unprecedented. Andyan lahat ng chapters. So, ibig sabihin, naniniwala sila sa objective ng ating leadership. Ayaw niyo pa ba niyan? Next. Regular meeting. Next, ano yan? O yan, yung sabing controversial na puno, no? Bakit daw gagastos ng laki-laking pera? Actually, pag pinag-usapan mo ang environment, hindi mo dapat pag-usapan ang pera dahil yan ay para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga future licensed customs broker. We want to show the world that customs broker cares. Di ba tayo, don't we care? Di ba dapat alam natin na we should care with our fellow men, hindi lang puro customs broker.
Tulungan natin, mga anak natin yan. Next. Oh, approve naman yan. May mandato yan. May mandato. Inaprubahan yung budget dyan. Next. O ito, yung focus group discussion with regards to the amendment or repeal. O. Diyan pumupunta yung gastos natin. O. Nandiyan din naman sila. Ina-recognize natin yung mga contributions nila. Hindi naman natin inaalis yun eh. Next. O yan, yung mga present. O. Next. Diyan naman. Next na lang po. O, nandiyan naman lahat eh. O, next. Yung mga abogado. O, andyan si Ma'am Jeanette Rojas ng PACBE. O, we need the contributions from the academy. So nakikita nyo, ang ginagawa natin dito, nagpe-puwersa-puwersa na. Nagtutulong-tulong na tayo. Ang bawat associations from the academy, from the student, lahat nagtutulong-tulong. Ayan po. Oh. Actually, dyan sa tree planting na yan, nagtanim po tayo ng time capsule. May picture ba? O yan. Yung time capsule na sa baba. Yung sa taas, nakaka-high blood na yata ako sa pag-serve. Ayan, andyan. Oh, andyan naman sila. Oh, hindi yung si Mr. Shuli, si Vice, at that time si Sir Henry Villa yan. Oh. Yun yung mga estudyante namin from Lyceum of Alabang na tumulong kami sa environmental. Next. Oh, yan. Yung another focus discussion that padaanan mamaya ni Attorney Oison. So, ayan, diniscuss natin yan. Again, diyan naman napunta yung pera ng mga members. Next. O, ito yung sa golf tournament noong November 11. Fundraising na yan ng Davao. It's a very successful event. Nagiging madikit na po yung samahan ng mga taga Davao, taga Cebu, lahat to nararamdaman natin na nagkakaroon na po ng unity. So dapat, wag na nating itigil yung momentum na yan. Suportahan natin ang isa't isa. Kailangan may unity tayo. Kaya nga ang sigaw natin, one CCBI. Gandang lalaki ng champion dyan. Ng gold. Next. Ano to? O yan. Paano nyo masasabing illegal? When it is calendared in the agenda. Sinong nagpumirma ng request? Ang presidente. I-request natin na magkaroon ng reorganization of officers. Why? Because there's already a need. Nararamdaman ko, I'm no longer getting the support. Napapahiya na ako sa other stakeholders. Presidente, tatanggalin niyo sa Facebook. Tama ba yun? Yung Vice President for Admin. Di ba? Tinanggal din sa Facebook. Pinababalik. Sabi niya, binalik. Hindi daw tinanggal. Kung ito ay binabalik, ibig sabihin, tinanggal ka. Di ba? Ganun lang naman kasimple po yan eh. At saka yun nga po, nahihiya na rin po ako. Hating gabi may tatawag na taga-customs. Dahil alam niyo naman po, sa Lyceum of Alabang, meron kami mga estudyante from the Bureau of Customs. So, palagi sila sasabihin, Sir, Doc, nabasa na naman namin. Kaya nga sumulat na rin po kami kay Commissioner na wala akong kinalaman ang ating organization. Diba? Kung ano po yung ginawa ng isang direktor, sa kanya lang po yun. Huwag na ho idamay yung ating organization. Tama po ba yun? Next. O ayan. Maliwanag naman There was a quorum. O next. And during that, sabi nagkaroon ng motion that there should be a reorganization. And it was highly seconded by
Sir Dennis Calica. No? And then there was a statement coming from Attorney Calderon na illegal daw to. Pero anong sabi ni Sir Calica? Hindi mo yan pwede i-compare kay past President Riga. Kasi at that time, hindi naman siya yung nagpatawag ng meeting. This time, ako naman po as President ang nagpatawag ng meeting and reorganization para ma-fast track natin yung mga plans and program ng CCBI. Remember, 2 years lang ang term. Totoo po yun. Nung una, ayoko naman talaga maging presidente. Hindi naman po ako naghangad sa posisyon nito. Pero sila rin naman na nag-nominate sa akin. Sila rin naman nagsabi, ikaw na muna. Sabi ko, sige, pero usap tayo. Kailangan, 1 year lang ako. After 1 year, kayo naman. Diba? Pero paano kung matatapos yung simpleng request ko, maging outstanding professional organization tayo? Kung palagi na lang sila kumukontra, hindi ko alam kung sila ay customs broker or kontratista. So, sana maintindihan nyo, no? Totoo, sinabi ko yun. Hindi ko dinideny. Pero kung hindi nyo naman ako tinutulungan, palagi nyo akong kinukontra, paano ko matutuloy yung pangarap ko na ang CCBI ma-recognize na world-class, ma-recognize na outstanding professional organization? Ayaw nyo ba tayo maging outstanding professional organization? Gusto nyo po? Ayun naman pala. Kung gusto nyo po, suportahan nyo naman po yung mga goals and objective na ating administrasyon ngayon. Yun lang naman po simple lang po Kaya sabi ko nga, Guinness record to. Ako lang ang presidente na elect not once, but twice. So anong patunay nun? Sabi ko nga, again, uulitin ko, natutuwa po ako. Mga past president, mga chapter presidents nandito to signify that to manifest that they support your leader of CCBI. So salamat po sa inyong lahat. At ano nangyari? Even Commissioner Valeriano, right after we were elected, andyan na po. Pinasumpa na kami. So, paano tayo magiging illegal kung mismo ang congressman ng District 2 ay pinasumpa tayo? Paano tayo magiging illegal kung meron tayong board resolution na nagpapatunay na itong mga officers na to ay nagkaroon ng eleksyon among themselves para elect kung sino yung mga presidente down the line. Di ba? So, paano yan naging illegal? Yan ang naging forma ngayon. Yan ang naging forma ngayon. Nasaan ang illegal dyan? Tanong ko sa inyo. Meron po ba? I don't see any reason kung paano yan naging illegal. Dahil wala namang tinanggal diyang direktor. Ni-reposition lang yan. Hindi naman natin sila inalis. Kung inalis natin silang direktor, yun ang bawal. Hindi naman Ini-reposition lang natin yan para lang yung chess game. Kanya i-reposition mo para to gain yung objective mo para maging outstanding professional organization ay mapadali at ma-execute. So, pwede po ba yun? Salamat po. Magtulungan po tayo. Pwede po ba yun? Sabi nga nila, di ba? Either you're with me or you're against me. Pero as show of support, nakikita ko you're with me. So, ayan. Biglang bumukas ang pinto ng Bureau of Customs. Tinanggap tayo ni Collector Turalba na kasamahan pala ng nanay ko dati sa Customs. Next. O yan, sa MICP. Nakikita nyo, na-appreciate ang Customs yung new leaders Bumubukas ang pintuan and sa kanila na nga sabi, next week, magsiset tayo ng meeting with the commissioner. We will give our, yung ating gustong ipatupad sa commissioner. So, ibig sabihin, sinusuportahan natin si Commissioner. In the same way, tayo, sinusuportahan si Commissioner. Nagkakaroon tayo ng teamwork with the Bureau of Customs. So, next.
So ayan, next. Ano pa ang nangyari? Anong magandang nangyari? Because dito sa ini-implement nating digitalization, QR code, napapayag natin sila dahil bukas na nga yung pintuan eh. May lalabas na pahingin nga ng sample ng ID. Ano na yung ID? Para malaman nyo, dito napupunta yung mga pera eh. Wala ho tayong dinidispal ko dito. Friends, pakuha nga ito. Itong ID natin na ito, isasubmit natin sa pass control. Kausap na natin, nasaan na po yun? Balik po, balik. Kausap na natin si Chief Espejo. Ang sabi sa atin, present lang natin itong ID natin with QR code, i-register natin. Pag binaril nila to, alam nila licensed customs broker tayo. Diba? Pero, hindi lang basta tayo papasok dyan. Ang maganda, ano pa rin maganda, wala lang dito picture, pero maganda yung mga taga-stronghold. Ang ginawa nila, in-expand pa nila. Willing sila magkaroon ang CCBI ng opisina sa Port of Manila. Makikipag-teamwork sila sa atin. Ang CCBI, walang gagastusin. Diba? Ayaw ba ninyo yan? Di ba ginagawa naman natin lahat para sa membo? So, nasaan ang dispal ko dyan? Diba? So, once na na tayo kay Commissioner, ma-recognize tong ID natin, hindi na ho tayo mahihirapan pumasok sa Bureau of Customs. At the same time, may office po tayo doon. Pwede na tayo mag-lodge doon sa office natin, yung office ng port user, yung isang space doon, pinauupahan po nila sa atin, pero may sumalo. May sumalo. May mabuting tao, loob na sumalo na sila na ang gagastos para sa ating asosasyon. So, salamat, Stronghold. Next. So, ayan po. Ito po ang bago nating team. Next. Ano ba ito lahat ng ginagawa natin ito? Palagi tayo nakaganito. Ito po ay para sa Diyos. Ito po ay para sa profesyon. Ito po, ang ibig sabihin po nito ay unity. Next. So, yan po. One CCBI. Pwede po ba ma-request ko tumayo po ang mga fellow customs broker? Pwede po ba? Pwede po ba? Pwede po ba? Yung mga naniniwala na kailangan natin ng unity at itaas po natin yung kaliwang kamay natin nakaturo sa Panginoon at sabay-sabay po nating sabihin, One CCBI! Yan po ang sagot ko sa inyo. Salamat po.